Welcome to Donmar TV News Channel. Ang grupong Akbayan Party List yung panibagong itong naghain ng panibagong disqualification case laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At ang ground ay kapareho pa rin noong unang isinampang disqualification case ay yung conviction ni Marcos dahil umano sa paglabag sa tax code. Ito ay kaso na may kinalaman sa moral turpitude o masamang pag-uugali. Ayon kay Dr. RJ Nagit ng Akbayan Youth, matibay na batayan ito para tuluyang idiskwalipika si Marcos sa paghawak ng posisyon sa gobyerno matapos itong mahatulan noong 1995 dahil sa hindi paghahain ng kanyang income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Activation case na yon, permanently disqualified siya from running from any government position. So yun yung pinanghahawakan natin na grounds ng ating complaint ngayon. Tulad ng grupong Karma na unang naghain ng disqualification case laban sa dating senador, iginigiit ng Akbayan na dapat pabilisin ng Commission on Elections o COMELEC ang paglalabas ng resolusyon sa mga nakahaing kaso ni Marcos. Samantala ang Partido Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS ay nagtungo rin sa Commission on Elections. Nananawagan sila kay Senator Christopher Bongo na huwag ituloy ang pag-atras sa pagtakbo bilang Pangulo sa ilalim ng kanilang partido. Well, actually, pinupunta na siya ng presidente ng PDDS at kinausap siya na ang kanyang mga supporter o yung mga totoong nasa likod niya nung nakaraan na eleksyon nung siya tumakbo na senador, mula pa nung tumakbo si presidente, nandito lang. Ayon pa sa mga ito, buo ang kanilang suporta kay Senator Go sa pagkapangulo. Ngunit nilinaw din ng mga ito na ang kanilang susuportahan na Vice President ay si Mayor Inday Sara Duterte. Pagdating doon sa kaso ni Marcos sa ngayon, officially mayroon ng 5 na nakahaing kaso laban kay dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos. 2 dito ang disqualification case, 2 cancellation ng kanyang COC at isa pang petisyon na gustong siya ay ideklarang nuisance candidate. Yan ang ating balita mula dito sa COMELEC sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Dante, gusto ko lang malaman kung si Senator Bongo ay nagtungo na ba dyan sa COMELEC para mag-file ng kanyang pag-withdraw bilang Pangulo? Ella, sa ngayon ay wala pa, hindi pa dumating dito si Senator Go. As a matter of fact, kahapon pa rin Ella, nagsimulang nag-abang itong kanyang mga taga-suporta at ngayon nadagdagan pa nitong grupong PDDS o partidong PDDS na ngayon ay nakaabang din dito sa Commission on Elections, Ella. Malaking tulong para kay Rona Rodriguez ang medical at financial services ng Malasakit Center, lalo ngayong komplikado ang kanyang pagbubuntis. Medyo may problema sa pagbubuntis ko So, siyempre may mga babayaran, di ba? So, tinuro nila ako sa Malasakit Center. Wala rin akong binayaran. Inisyatibo ni Senator Bongo ang one-stop shop na ito, kaya naman iniisip ni Rona na may epekto sa operasyon ng Malasakit Center ang desisyon ng senador na umatras sa karera sa pagkapangulo. Sayang, at least marami pa rin siyang matutulungan pag naging presidente siya. Ayon sa political analyst na si Dennis Blanco, hindi sapat ang mga ipinatayong Malasakit Center sa buong bansa para ihalal si Go bilang presidente. The awareness of the people about Bongo only came into fruition during the 2016 national election. He was the presidential aide. I think the endorsement of the presidency to Bongo is not transferable. It's not an assurance or a guarantee that Bongo would win if he's the recipient of that endorsement. Pero paano makakaapekto sa administrasyon ng pag-withdraw ng kanilang pambato sa pagkapangulo na si Senator Bongo? Sino na ang susunod na i-endorso ng Pangulo at may kasiguruduhan ba na ang susunod na i-endorso ay iboboto ng taong bayan? 2 senaryo ang nakikita ni Blanco. I think the president would grant the endorsement towards Bongbong and the Lakas CMD and the Unity Party that Sara Duterte belongs, on the premise that her daughter is there. If that's not possible, now he would probably coalesce or even provide the endorsement to the Manny Pacquiao, PDP Laban faction or the PROMD. No? Again, on the basis of their regional affiliation, of their ethno-linguistic similarities, Mindanao and Visayan vote,
Dagdag pa ni Blanco, walang pagkakaiba sa ideolohiya sina Senador Manny Pacquiao at Pangulong Duterte kaya posible na i-endorso rin ang mambabatas. Pero hindi naman nakikita ni Blanco na maaaring ikonsidera sina Senador Ping Lacson at Manila Mayor Isko Moreno. I think it's a long shot. Sa ngayon, hindi pa matansya ang mga susunod na hakbang at strategiya ng administrasyon sa kung sino na ba ang pinal nilang kandidato sa pagkapangulo para sa nalalapit na halalan. Pero para kay Blanco, isa lang ang sigurado. In a game of politics, no, it's a game of numbers, no. So if you solicit or get the endorsement of the president, that's an added value or dimension to your candidacy of winning the presidency. Alright, so binasa ko for the second time yung eksena ni Mayor Inday. Tapos it makes so much sense to me after reading it for the second time. Alright, punta tayo na sa statement. Basahin ko lang uli muna yung statement Alright. Statement of Mayor Inday Sara. Pwede ba ating i-zoom? Ayan, todo na yan. Matapos ko, statement of Mayor Inday Sara Statement of Mayor Inday Sara Duterte on Senator Bongo's withdrawal from presidential race. Okay. Matapos kong ilunsad ang aking kandidatura sa pagka-vice-presidente ng Pilipinas, nananawagan po ako, pagbigyan niyo na, sorry Mayor Inday medyo baliko ng bahagya yung Tagalog mo, pero okay lang, Bisaya ka naman, excuse. Kasi pag ako naman nagbisaya, ako naman yung baliko. So, tabla lang. Moving on. At saka yung spokesperson niya, Bisaya din. So, talagang, minsan, may magkukulang. Kasi di ba, kandidatura sa pagka-vice-presidente. Pero, chill lang. No problem. Alright. Matapos kong inulunsad ang aking kandidatura sa pagka-vice-presidente ng Pilipinas, nananawagan po ako sa lahat ng sumusuporta ng Administrasyong Duterte na magkaisa sa ating layunin na ipagpatuloy at palawakin pa ang mga magagandang nasimulan ng aking ama. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdinig sa aking hiling. Now that Senator Bongo has declared his withdrawal from the presidential race, and to quote him, lokare talaga si Inday, bra. Ulitin ko lang yung second para makakamahulog. Okay. Now that Senator Bongo, dito ka nga. Ayan. Ayan. Mas komportable siya sa ganyang pwesto. Okay. Dito ka. Okay. Now that Senator Bongo has declared his withdrawal from the presidential race, and to quote him, for the sake of unity among our supporters and leaders, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagkakaisa kasama ang BBM Sara Unity upang tayo ay magtagumpay sa ating hangarin para sa bansa. Nakita niyo yung swipe? Pinakain ni Inday yung salita ni Bongo sa kanya. Hindi nyo ba napansin? Kasi di ba nga, una, nag-announce si Senator Bongo na mag-withdraw siya. Tapos naaliw naman ako, yung mga super fans, parang yung mga syempre may super fans din si Senator Bongo. Sabi daw ultimate sacrifice, kembot. Tapos sabi ko naman, guys, hindi pa po nangyayari yung ultimate sacrifice. Ang nangyayari pa lang po ay announcement of a pending ultimate sacrifice. In-announce lang po niya na magsasakripisyo siya, pero hindi pa siya nagsasakripisyo. And true enough, over 36 hours later, almost guys, in about an hour or two, 48 hours na. 48 hours since his announcement of his sacrifice, he hasn't sacrificed yet. Yun dalawa yung swipe ni Inday dito na nakikita ko. Kasi guys, alam nyo naman, baba ka nang muna TP, nag-iinarte ka. Wait. Okay, bye-bye muna si TP. Bye-bye. Okay, bye-bye ka TP, bye-bye. Doon ka, tingin ka sa camera. Okay, tingin ka sa camera. Ayan. Bye-bye. Bye-bye. Baba ka na TP. Gusto mo ba ng treats?
Mamaya na, huwag ka na mag-inarte. Naka-live ako. Okay. So, yung una, ang unang swipe ni Inday dyan, 48 hours na hindi ka pa nag-withdraw. So, pinapaalala ko, ang subtext nito guys, 48 hours na hindi ka pa nag-withdraw, tapos sinabi mo mag-withdraw ka, anong petsa na? Saan mo mag-withdraw ka? Ba't di ka mag-withdraw? Yun yung unang swipe. Yung pangalawang swipe ni Inday, yung pangalawang swipe ni Inday, ito yung kinmote niya si Senator Bongo. Ang sabi niya, for the sake of unity among our supporters and leaders. Why? Ba't naging swipe yun? Kasi remember, after his announcement of na he's gonna withdraw from the presidential race, parang there were lots of news reports suggesting that PDP Laban or maybe the administration is thinking about supporting another candidate without really saying it's Bongbong Marcos, who is, by the way, we all know, ang presidente ni Inday. Okay, ngayon, so far, the news reports are indicating that most likely it's gonna be Isko Moreno who's gonna replace Bongo. Hindi, not in PDDS, but it's like, he's gonna be the one that the administration is gonna support. So, if we're gonna take that, tapos just this morning, di ba, in my previous live, I showed you na Manny Pacquiao, di ba? He said na parang he's gonna be happy if the president will endorse him instead of parang after Senator Bongo backed out. Alright, tas ako parang, sabi, peke ka na DDS. Hindi naman nga ako DDS, bobo. Duterte supporter lang ako. Kulang po ng isang letter D. Ako po ay Duterte supporter. Hindi po ako die-hard Duterte supporter. Duterte supporter lang. I've been consistent for the past 6 years. Hindi po ako die-hard. Okay, moving on. So, ganito. So, basically, sinabi ni Mayor Inday Sara dito, ang subtext, di ba? Earlier today, di ba, we saw news reports na indicating that Senator Manny Pacquiao is actually, open-minded, ganyan. He would like to get the president's endorsement if possible, considering that President Bongo is gonna withdraw, ganyan. So what did Sara say? Bongo has declared his withdrawal from the presidential race, and to quote him, for the sake of unity among our supporters. Actually, ang DDS ko, Dieter Ocampo, diehard supporter. Actually, Dodds. Pero sige na nga, para DDS na rin. Dieter, diehard supporter. Ganyan! Okay, so, nakita niyo yung sinabi ni Mayor Inday? Bongo declared his withdrawal. So in short, yung first part pa lang nito, sinasabi niya na he declared his withdrawal. But ang subtext, hindi ka pa nag-withdraw. Sabi ko, Diyos ko, kailangan magkakaroon ako ganyan na skill set. Pag-aaralan ko yung mga statement ni Inday kung paano siya magsulat ng statement. Ang galing ng statement niya. Tapos, yung pangalawang part, and to quote him, so pinapakain siya ng salita niya, for the sake of unity among our supporters and leaders. So, ibig sabihin, guys, ang tanong, ano ba yung precursor nito? Ano ba yung dahilan kung bakit unity, binanggit yung unity? Kasi nga, syempre, nung nalaman na si Senator Bongo ay tatabong presidente, tapos si Inday ay ang pinili si Bongbong. Tapos nakikita mo, pinapasaringan ni Inday si Bongo, halos bawat move ni Bongo. So nakikita mo, yung mga DDS, magkakaroon ng split yan. Either 1, sa BBM Inday tandem, or 2, sa Bongo and whoever gusto nilang VP, baka si Inday rin nga. Pero there's disunity, di ba? There's division. So, ang subtext nito sinabi ni Mayor Inday na for the sake of unity among our supporters and leaders, parang ang dating sa akin na subtext niyan, sabi mo magwi-withdraw ka para hindi na magkawatak-watak. So, sino ang susuportahan niya ng administrasyon kung hindi magkakawatak-watak? Kasi guys, whether we want to admit it or not, if the theories, yung mga prevailing na theory that
the administration might support Isko or the administration might support Manny Pacquiao or somebody else, hindi naman siguro si Leody dahil pula yun. Eh di, watak-watak pa rin, ba't ka pa nag-withdraw? Kung hindi mo lang pala susuportahan yung BBM Sara. Nakita niyo yung statement ni Inday? Lukar talaga si Inday, nakakatawa. Aliw ako sa kanya. So, tuloy, eto pa. Just to make the issue clearer, yung subtext clearer, may sinunod pa siya. For the sake of unity among our supporters and leaders, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagkakaisa kasama ang BBM Sara Unit Team upang tayo ay magtagumpay sa Nakita nyo? So ganito. Spell out ko na lang sa inyo Lukar na talaga. Ito alam nyo, ito yung mukhang pinakamalambot na sinabi ni Inday. Pero sa huling tatlo niyang statement, ito actually ang pinakamaanghang. Sorry, na-amaze ako. Na-amaze ako. Nagkamali lang sila no sa una kasi kulang ng salitang sa. Ano ba Tagalog yun? Hindi ko kalimutan ko yung pangalan pang-ugnay. Kulang ng pang-ugnay na sa. Pero yung minor grammatical error aside, dahil Bisaya naman sila, excused. Pag binasa mo, sabi ko, my God, so crafty. So, itatranslate ko sa inyo guys in Marites terms. So, ganito ang gagawin kong sistema. First, babasahin ko yung buong statement. And secondly, itatranslate ko into Marites 2022 terms. Bitchesa talaga si Inday. My God, I hate drugs. Sobrang bitchesa. I love it. Okay, ganito. Statement of Mayor Inday Sara Duterte on Bongo's withdrawal from presidential race. Matapos kong ilunsad ang aking kandidatura sa pagka-vice-presidente ng Pilipinas, nanawagan po ako sa lahat ng sumusuporta ng Administrasyong Duterte na magkaisa sa ating layunin na ipatuloy at palawakin pa ang mga magagandang nasimulan ng aking ama. Nagpapasalamat po ako sa inyong pagdinig sa aking hiling. Now that Senator Bongo has declared his withdrawal from the presidential race, and to quote him, for the sake of unity among our supporters and leaders, tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagkakaisa kasama ang BBM Sara Unit Team upang tayo ay magtagumpay sa ating hangarin para sa bansa. Okay, yun yung formal na statement. Okay, itatranslate ko into Marites into Marites 2022 language. Okay, ito yung masasabi ni Mayor. Ito na, game na. Sarili ko tong translation There might be inaccuracies, pero pag Marites naman, carry lang yan. Okay, ito. Totoo, malaki utang na loob ni BBM kay Inday. Sorry guys. Yung pong sobrang maka-BBM dyan, pasensyahan tayo. Ang laki ng utang na loob ni BBM kay Inday. Isipin nyo kung wala si Inday dyan para gumanon. Kung wala si Inday dyan, laki ng problema ni BBM, promise. Batuhan talaga to ng putik. Alright, ito statement daw ni Mayor Inday Sara. Disclaimer po, hindi ako nag-consult kay Mayor Inday pagkatapos i-release yung statement na to. Dahil hindi po kami ganun ka-close. Natitext ko lang siya once in a while, pero hindi ako yung tipong bawat utot niya, tinetext ko. Ayoko, masyado pong clingy yun. Hindi naman po ako ang bongo ni Hindi naman po ako yung bongo ni Inday. Okay, Marites terms na. Alright. Statement, ito masasabi ko. Kuha ako si Inday. Kuha ako si Inday. Ito ang masasabi ko sa statement ni Bongo. So, nag-file ako ng vice-presidente. Tapos sabi ko sa lahat ng mga Duterte supporters, unite, ganyan. Kasi ang gusto naman natin, ipagpatuloy at palakihin pa yung mga magaganda na simulan ni Pangulo. Salamat naman nakinig kayo sa akin. At walang masyadong nakinig kay Bongo. Ngayon, sinabi ni Bongo na magwi-withdraw daw siya. Pero hindi pa siya nagwi-withdraw 48 hours later. Ano ba, Bongo? Anong petsa na? So, sinabi pa nga niya, kaya siya nag-withdraw, para magkaisa na raw ang mga supporter ni Pangulong Duterte. So, kung gusto mong magkaisa yung mga supporter ni Pangulong Duterte, bakit may mga chismis na, one, nagdadalawang isip ka pa raw up to this moment, and number two, mukhang susuportahan nyo si Isko.
Eh di nagkawatak-watak na naman. Gulo mong kausap. So tuloy-tuloy na po tayo. Sige na, Bongo, umayos ka na. Magkaisa na tayo. BBM Sara ka na. Pasensyahan na lang kung di ka napagbigyan. Pero ganyan lang talaga. Sabi mo, ayaw mo nagkakawatak-watak. Mami, ending, susuportahan mo din si Isko. O di nagkawatak-watak pa rin. Labo. Ganon ang translation, guys. Sabi ko sa inyo, bitches si Sara. Napaka-bitches na din. Itong comment na to, guys. Oh my God. Ang tapang. Ang tapang ng statement. Siyempre, hindi naman po pwede na tumira ng palengke level si Inday. Pero, pag isasama mo yung konteksto ng mga naganap these past 2 or 3 days, makikita mo kung saan yung hugot nito. Saan yung konteksto nito. Gets nyo? Ba't kailangan pa niya ipaalala kay Bongo yung sinabi niya na for the sake of unity? Pag magsusulat ka, alam mo, hindi ko lang, aaminin ko na, hindi ko masyadong feel yang si Mayor Cristina Frasco ng Cebu. Alam niyo kung bakit? Kalaban kasi natin yan kay Duke, di ba? Kay Congressman Duke. Isa nga sa mga wish ko nga, pag nakumpleto ko na yung 7 Dragon Ball, maghiwalay si Cristina at saka si Duke para akin na lang siya. Pero, sa kabila ng aking mga agam-agam tungkol sa kalidad ng relasyon nila, talino ni Cristina. I mean, ang galing ni Cristina. Siyempre, tumulong siya magsulat nito. Ang talino ni Cristina. Kalaban natin yan kay Duke, si Cristina. Pero matalino yung lola mo. Well, hindi ko kaya to. Pag ako to, babalahurain ko lang yung kalaban. Hindi ko kaya itong isulat. Ang talino nung nagsulat. Nagkulang lang ng isang pang-ugnay na sa kandidatura sa pagka-vice-presidente ng Pilipinas. Pero other than that, ang galing nung crafting. Yung parang guys, parang yung ang bait-bait ang dating mo, pero pag binasa mo ng 2 or 3 times, nagmumura yung statement. Bitchesa talaga. Okay, 5 questions. Next. Ano ba mga question? May mga nagbebenta na naman ng Bitcoin. Bilisan ninyo, titingnan ko pa kung namatay na yung strawberry ko. Oh, grabe nga yung statement ni Inday. Binabasa ko to Ay, yung DDS ko, Duterte, Dither Duke supporter. Ganyan! Okay. Duke, diehard supporter! Kaya lang di siya tamatang ko, congressman lang, di naman ako taga Cebu. Wait lang, may nag-text. Dami ng mga hanas. Lagi na lang kung may nagla-live ako, tsaka na lang may nagte-text. May nag-comment na politiko. Nanonood yata ng live ko. Sabi niya, ang galing niya, seriously. Hindi ko lang sabihin kung sino. Yup, I know. Kapatid, I know. Sobrang bitchesa. Hindi kasi alam nyo kasi guys, writer ako. Diba? I've been a writer for the past 13, 14 years. This is a masterpiece. Promise, this is a masterpiece. Yung pagkakasulat nito. Alam mo, we can take a lesson or 2 from this. All right, 3 questions. Yung tanong. TP. Ano ba to? Nakita ko lang just now na nagpalabas na si Isko ng pagpapatuloy ang programa ng Pangulo dito mismo sa live mo. O edi yun. Nakita nyo na yung swipe ni Nakita nyo na yung swipe ni Inday? Sabihin nyo gusto ng unity tapos masusuportahan nyo naman si Isko. O unity ba yun? Pinagluloko nyo ba kami? Ganun basically yung subtext. Sorry, tatawa na talaga ako, Diyos ko. TP, ano ba atraso ni Bongo sa'yo, TP?
Walang atraso sa akin si Bongo. I just think that he's not the best choice for president. It's that simple. It doesn't have to be personal. Among all the choices, I think that the best option is Bongbong Marcos. It's that simple. It does not have to be personal. Not everything is personal. So yeah, when I hit Bongo, it's because, well, iyakin eh. Ayoko rin ng iyakin eh. Pag leader ka, tas iyakin ka, tas indecisive, hindi sa akin pwede yun. So, but yung parang personal na may personal na galit ako, anong kababawan yun? Does everything have to be personal? No. Excuse me. Next. TP, na-approve na ng Senado yung 10 billion na budget sa, ewan ko, gulo nito. Next. Ano po ba page ni Madam Inday Sara? Mayor Inday Sara Duterte. Google Facebook niya lang. Next. Ang bilis naman. Tila i-freeze ko yung mga comments, nalilito ko. Kailan ba mag-withdraw si Bongo? Pag natandaan na po yung PIN number, baka po natin nakalimutan yung PIN. Ito yung mga prevailing theories kung ba't hindi pa nagpa-file ng withdrawal si Bongo. Kung ba't hindi pa nag-withdraw si Bongo. Ang unang theory ay offline. Siyempre, hindi ka pwedeng mag-withdraw pag offline. Pangalawang theory, insufficient balance. Siyempre guys, lalo na yung mga may botal dyan, paano mo i-withdraw 86 pesos? 100 pesos lang naman hanggang 100 pesos lang naman ang kaya ibugan ng makina. At saka po number 3, nakalimutan yung PIN. So, kasi normally, di ba, pag kinuha mo yung ATM, pag binuklat mo, lalabas yung PIN number, sinushoot mo sa wallet mo yon. Minsan, pag nagtatapon ka ng resibo, nasasama yung, yung listahan, yung resibo na nakalista yung ATM PIN. So, baka naman po yun ang dahilan kaya hindi makapag-withdraw. Okay, last 2 questions. TV, sa tingin mo, sino susuportahan ng Pangulo sa pagka-presidente? Nag-aantay na si Scholar Y. Wahaha. Hindi ko pa alam kung sino ang susuportahan ni Presidente. Next level. TP. TP, idol, but ayaw ng admin si BBM? Well, initially, nung first 3 years, gusto ni Pangulong Duterte si BBM, puri siya ng puri. Puri ng puri si Pangulong Duterte. Tapos, nung mag-election season na, tsaka siya tumirada. So, bakit? Ano nagbago? Diba?